EDSA Taft, EDSA Aurora, EDSA Monumento, Baclaran at University Belt. Tandaan natin po, yan daw po kasi ang 5 lugar sa Metro Manila kung saan talamak ang mga krimen. Ano nga ba meron at kulang dyan sa mga lugar na iyan? At kung kayo'y magagawi doon, paano nyo titiyakin hindi kayo mabibiktima? Alamin natin mga kapuso mula kay Susan Enriquez na nakatutok live sa Pasay City. San? Meron sa mga matataong lugar daw, madalas mangyari yung mga petty crime gaya ng mga pang-hold up, snatching at pandurukot. Gaya dito sa panulukan ng EDSA at Taft Avenue sa Pasay City kung saan halos araw-araw daw ay meron mga petty crimes. Ang dahilan dito, masyado kasi makapalang tao pero kulang daw ang police visibility. Narito po ang aking report. Ang kanto ng EDSA Taft sa Pasay City ay isa sa 5 crime-prone area sa Metro Manila na tinukoy mismo ni PNP Chief Alan Purisima. Halos araw-araw daw kasi may nabibiktima dito ng krimen mula sa snatching, hold-up, pandurukot at iba pang petty crime. Kasama rin sa listahan ang Baclaran sa Parañaque, EDSA Aurora sa Cubao, Quezon City, University Belt sa Maynila at EDSA Monumento sa Caloocan. Si MMDA Traffic Enforcer Jurek de Lima, 2008 pa naka-assign sa EDSA Taft. Talamak nga raw ang krimen sa bahaging ito ng Pasay. Siyang araw, nasaksak na sa braso ng habulin ang isang snatcher noong Marso. Kaya kami yung frontliner dyan, na kami yung nahingan kagad ng tulong. Inabol ko. Ako lang yung mag-isang umabol, may kasama pala yung snatcher. Sinalubong ako nasaksak. Buhos ang tao rito lalo na pag Miyerkules na Baclaran Day at Biyernes kung kailan marami ang nag-uuwi ng probinsya. Kaya araw-araw, di nawawalan na nagsusumbong. Pero hindi sa pulis, kundi sa outpost ng MMDA. Wala kasing outpost ng pulis sa EDSA at Taft Avenue. Usually pag peak hours, napakaraming tumatawid, sumasabay yung mga masasamang loob, nasasabayan nila. Hindi natin alam, siguro sinasabayan nila yung dami ng tao. Madalas din daw mangyari ang mga krimen pag maraming tao sa hapon hanggang gabi at lalo na kapag araw ng sweldo. Usually pag yung pahapon, lalo na kung sahod. Lalo na kung may event dito kasi sa MOA or Baclaran area, napakaraming tao man dito. Tawid ng tawid yan. 3 police community precinct ng Pasay ang nakakasakop sa kanto ng EDSA Taft Avenue. Ito ang PCP 4, 5 at 6. Pinuntahan namin ang PCP 4 na may 1 kilometro ang layo sa EDSA. Wala itong linya ng telepono na maaaring tawagan pag may gustong magsumbong. At dahil nga walang police outpost sa mismong kanto ng EDSA at Taft Avenue, ang mga pulis nakikitambay muna sa MMDA outpost. Nitong nakalipas na 2 linggo, nagkaroon na ng police visibility sa lugar. At kahit paano, nakatulong daw ito na mabawasan ng krimen. Sabi ng nakausap namin mga pulis sa PCP4, kulang talaga sila sa tauhan kaya di mabantayan ng EDSA at Taft. Nung mga nakaraan kasi kulang ang puwersa ng pulis natin ngayon. May mga bagong dumating na augmentation ng NCRPO, kaya sila po ang mga nailagay ngayon doon sa fixed post. Maglalagay po ng outpost doon ng mga pulis. Mel, rush hour ngayon kaya ito makikita mo no, sobrang kapal ng tao ngayon dito. Ito yung mga pauwi na sa kanilang mga tahanan, yung mga galing sa trabaho, yung mga galing sa eskwelahan. At ito, akit tayo dito sa footbridge, ano? Dito sa footbridge na ito ng Taft Avenue dito sa Pasay, madalas daw mangyari yung mga snatching, yung pandurukot, yung pang-hold up, ano. Kaya yung napapansin natin dito, Mel, ay karamihan naglalakad, yung bag nila nasa harap nila. Yakap-yakap nila yung kanilang mga bag dahil kapag inilagay nila sa kanilang likod, baka pagtingin nila nalaslas na o kaya naman wala nang laman, ano? So kailangan talaga yayakapin mo mabuti, no? Teka, mahirap palang makapagsiksikan talaga dito pagka rush hour dahil medyo may kakapalan yung mga tao dito. Teka lang, eto, may mga nasa lubog tayo dito. Kuya, estudyante ka ba? Opo. Bakit yung bag mo nasa harap mo? Para po ingat po. Kasi po marami po ditong hold-upper po dito sa Nakaranas ka na ba dito? Opo, nalaslasan na po ako ng bag dito Nalaslasan ka na. So para ayaw mo na maulit. Opo, kaya po nasa harapan po yung bag ko. Nasa harapan mo yung bag mo. Tama naman talagang ganyan, ano? Bukod doon, ano pa ginagawa pag-iingat? Ano na lang po. Parang sense na lang po na, opo, alerto na lang po. Okay, sige,
Ingat ha, para hindi na maulit ang taga Mel ha. Hahanap pa tayo ng ilang may sikip talaga dito. Medyo sumasalubong tayo dito sa footbridge na ito. Actually, hindi naman ito one way, Kaya lang sadyang makapal yung bilang dito ng mga bumababang mga tao dahil ito yung mga galing sa LRT, galing sa mga bus, sa jeep, at ito yung mga nagsasalu-salubong na dito sa may bahagi ng footbridge. Okay, tatanong tayo sa mga makakausap pa rin natin dito. Kayo ba pagka dumadaan kayo dito, nag-aalala ba kayo? Baka kayo masnatcha, baka kayo madukutan? Opo. So ano ginagawa niyo pag-iingat? Ano po, yung bag ko po ay nilalagay ko sa harapan at mga gamit ko po ay nasa maayos na paglalagyan para hindi po mawala or para hindi madukot. So may nakita na ba kayo dito o kayo ba mismo mga nabiktima na? Hindi pa po. Pero nababalitaan niyo yun? Opo, nababalitaan May ko. nakikita ba kayong mga pulis dito? Opo. O, ilan saan niyo nakikita? Doon po yung banda. Malayo-layo pa. Okay, sige, mag-iingat tayo pag-uwi ha. At gabi na. Ako, yan Mel, Yan yung mga reaksyon ng mga kababayan natin Oo dito nga, na saan? talaga namang hindi na rin lingid sa kanila na madalas nagkakaroon dito ng mga, yes Mel? Ganun na nga. Alam ng mga pulis pala na yung mga lugar na yan, pugad ng mga masasamang loob. Bakit walang pulis? Yan ang tanong. Paratingin nga natin yan kay PNP Chief Purisima. Ba't kung saan yung talagang talamak, walang pulis? Tama ba yun? Saan? Eto nga Mel, buti naman daw itong bagong pamunuan ng NCRPO. Eto, mga last 2 weeks, naglagay na ng mga dagdag na pulis dito. Meron ng police visibility. Actually ngayon, bago ako nasaan? nag-report sa'yo Mel, may nakita tayo, naka-standby ditong mobile. Nandun sa baba Nandun sa Ay, baba. nakaupo dito sa loob ng footbridge. mobile. Tapos Nasa meron loob din ng ako mobile. nakita ng mga pulis doon na Hindi, bumaba at Ercone, nakita na syempre may nasa loob ng magre-report mobile. dito. Syempre, bumaba dahil nung nakita nila magre-report tayo, kailangan syempre medyo makita na sila nagtatrabaho dito. Pero sabi naman itong mga nakausap natin, pati mga MMDA dito, medyo kahit paano daw in the last 2 weeks naiba yung serbisyo ng pulisya dito. So sana magtuloy-tuloy yan para naman maprotektahan natin yung ating mga kababayan na dito na araw-araw dumadaan. Lalo ngayon, Mel, baka may mga sumweldo ngayon so kailangan talaga mag-ingat sila dahil mas madalas daw magkaroon ng kaso na snatching, pandurukot kapag araw ng sweldo, gaya ngayong araw nito, Mel. Maraming salamat sa iyo. Balikan natin Mag-ingat po tayo doon sa mga crime-prone areas. Salamat, Mel. Maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez.